Posibleng low pressure this coming weekdays. Mukhang bumaba ang tsansa pero may sumusunod sa kanya. At mapapahaba ang uncertainty. Inaasang alinsangan sa buong bansa ay iiral ngayong araw kaya iwasan ma-dehydrate. Northeasterlies, hindi mararamdaman halos sa extreme northern Luzon. Mga pag-uulan sa kanlurang bahagi ng Mindanao, mas iiral ngayong araw. Pero ito ay mananatiling isolated. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, December 9, 2023. Ang oras nating boss from ngayong umaga ay alas 10:48 na ng umaga. Alinsangan po at maaraw ang iral sa maghapon natin sa halos buong bansa mga folks. Hindi natin na-expect ang mararamdaman ang northeasterlies. Halos sa gabi lamang natin ito mararamdaman na halos maglalaro lamang sa lowest of 29 to 28 degrees Celsius pagdating ng gabi. Pero ngayong umaga at itong maghapon ay asahan ng maaraw at maalinsangan. Despite na overcast tayo at few clouds ang iiral sa bahagi na lalo na sa bahagi ng Central Luzon kasama na ang NCR. Sa ating current conditions, overcast po tayo, gloomy, klaro pa rin at few clouds. Kasama na dito ang maaraw at maalinsangang panahon mga folks ha. So makikita natin ay yung ating forecast storm prediction. Halos sa maaraw po ang makikita natin hanggang bukas po yan na linggo. Ine-expect natin na magiging forecast sa loob ng 2 araw this weekend. Sa ating lowest temperature na initala ngayon kaninang 5:48 AM di sa aking weather station sa Caloocan City, nakapagtala ng lowest of 25.6 degrees Celsius. Kahapon medyo maansangan na nasa 32.9 degrees Celsius kahapon ng 10:39 AM. So, ibig sabihin lamang, bahagya lang din mataas ang ating heat index na nasa 42.7 degrees Celsius ang init pandama. Pero kung pagtatabi natin sa heat index kahapon kay Pag-asa, makikitang nangunguna ang Puerto Princesa pa rin sa kanluran na may nasa 42 degrees Celsius ang temperatura. So, halos hindi sila nag-update para kahapon ng December 8. So, wala tayo may kukomento na comparison kahapon dahil walang update si Pag-asa sa kanilang init pandama kahapon. Pero maliwanag na bahagyang mataas ang init pandama dito sa amin sa Caloocan City base sa aking weather station sa Caloocan na nasa 42.7 degrees Celsius. Sa PH 16 past 24 hours, nangunguna naman ang bahagi ng Cotabato na nasa pinakamataas na linsangan of 34.8 degrees Celsius. Sa Baguio City, stationary sila at 17 degrees Celsius. Parang panahon lamang ng September-October ang lowest temperature sa kanila. At sa Inulan naman, ang Dipolog ay inulan ng 94 mm na heavy rain showers kahapon. Wala kaming naitalang pag-ulan pa rin dito sa amin sa Caloocan since past 7 days. So, sa loob ng isang linggo, wala kaming naitalang mga pag-ulan. So, sa buwan ng December, nasa total of 24.3 mm lamang ang inulan namin na natiling way below normal ang total rainfall. Wala tayong event sa volcanic thermal alert status, maging sa ating space weather. So, medyo good news sa ngayon. At ang ating outside humidity ay medyo mataas pa rin at 74%, pero bumababa ito ng 1% since last hour. Kaninang maga sobrang taas ng ating atmospheric pressure. Kaninang 8:09 AM, umabot ng 1,014 hectopascals. Ibig sabihin lamang may mataas tayong high pressure area, pero currently nasa 1,012 hectopascals lamang ang ating highest atmospheric pressure ngayon. So, high pressure tayo ngayon ang mararamdaman natin. At expected dahil sa high pressure tayo at malinsangan, expected ang ating humid na temperatura ngayong araw. Sa tidal low tide status, may 1 hours and 56 minutes to maximum low tide. So, layo-layo pa rin sa ating mga kababayan sa Manila Bay. Diyan muna uli kayo sa may West Philippine Sea mangisda dahil mababaw ang ating karagatan sa Pampang. At sa ating air quality, nanatiling moderate po ang ating air concentration. So, magmask po tayo despite na overcast tayo.
magiging mayroong pagkakataon na nagiging hazy kasi tayo dahil po sa accumulation ng ating eastern list na umiiral at nagkakaroon ng saturation pa rin lalo na sa hapon o sa gabi. So nagiging moderate ang ating air concentration na sumasabay sa concentration ng pollution natin lalo na sa siyudad ng NCR. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:10 a.m. at tinasa lulubog ito mamayang 5:26 p.m. Ang moonrise natin halos sa waning crescent o pa-new moon na po at 15% illuminated na lamang. Sisikat ito bukas na madaling araw at kinabukasan naman ng hapon ng 2:27 p.m. naman ito lulubog. So medyo alanganin ang ating position ng buwan. Ngayong magtatanghali na natili pa rin mataas yung position ng buwan at elevation 46 degrees. So kung medyo hindi masyado mataas ang brightness ng araw, mukhang makikita ninyo in daylight ang ating buwan kung meron kayong long exposure telescopes or binoculars. Sa ating local weather outlook para ngayong Sabado, hanggang bukas na po ito ng linggo, magiging cloudy ang maghapon natin, lalo na sa hapon, pero sa umaga magiging maliwalas at maaraw, partly cloudy lamang. Pero sa hapon magiging maulap po at inaasahan din ng mga isolated rain showers. Walang naka-forecast na tsansa ng pag-ulan hanggang bukas po ng linggo. Maliit lamang, up to 3% lamang daw ang chance na uulanin dito sa Metro Manila. So inaasahan natin in 2 days, highest and lowest temperature expected ay nasa 32 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. Pwede diretso agad tayo sa ating lagyan ng panahon ngayong araw ay halos sa buong bansa magiging maliwalas po at maalinsangan ang halos buong bahagi ng Northern Luzon at ang hanggang dyan sa Central Luzon kasama na ang Central Luzon, kabilang ng Calabarzon, buong Southern Luzon, Bicol Region at halos buong Visayas at Mindanao area. May mga ilang trough lamang sa may bahagi ng kanluran ng Zamboanga Peninsula. So asahan dyan sa area na magkakaroon ng mga kalat-kalat pag-ulan at may mga inaasahang pagkilat at pagkulog. Pero sa halos pagdating ng hapon, magkakaroon ng mas maulap na naman na concentration, lalo na ang buong silangan na ito ng bansa. At asahan din ang mga isolated scattered rain showers na may mga ilang pagkilat at pagkulog. Well, dahil nga po sa umiilar pa rin natin easterlies at manipis ang ating northeasterlies, sa halos hindi natin ramdam yung lamig na simoy ng hangin. Well, nasaan ba yung ating amihan? Well, sa bandang Taiwan po kasi at masyadong slanting ang pagkilos nito pa southwest. Andyan. So, masyadong extreme yung position ng northeasterlies. Hindi masyado nakakapag-abot sa extreme northern Luzon. Meron man, ramdam yan tuwing gabi o madaling araw, yung lamig. Pero mababa lamang ito, hindi sa mga normal days na talagang maramdam natin ang amihan. Dahil nga po sa matindi ang pag-iral ng easterlies, medyo napapawi po yung lamig at nababawasan yung lamig kaya nagkakaroon ng saturation ng water vapor mula sa silangang parte nito na magdudulot naman ng mga isolated at mga kalat-kalat pag-ulan maging sa may northeastern Luzon sa bahagi ng Cagayan Valley at Quezon Province at dyan sa bahagi ng Rizal at dito naman sa Metro Manila magiging maulap tayo. Magkaroon man ng mga pag-ulan sa hapon o sa gabi, expected, isolated at mga panandalian lamang madalas ang uulanin sa buong bahagi nga po ng Northern Luzon, Southern Luzon man yan o buong Visayas region. Mas mangunguna po ang alinsangan sa atin at matinding sikat na araw. So iwas po ang magbilad sa tinding sikat ng araw ngayong maghapon ha mga folks. At so hindi na natin masyado iisa-isahin yan mula dyan sa may Luzon hanggang Southern Luzon. Pero pagdating na may Moropa, dyan sa may bandang Batara sa Balabac, magiging partly cloudy to mostly cloudy ang iiral lalo na sa hapon. Magkaroon man mang ilang moderate rain showers panandalian lang naman ito at hindi nagtatagal. Ingat na lamang sa mga ilang localized thunderstorms. Maging sa bahagi ng kalurang bahagi ng Visayas magkaroon man ng mga isolated showers at localized thunderstorms, hindi naman din ito nagtatagal. And the rest ng Mindanao, mas maalinsangan din ang ating asahan na aabot ng mahigit 35 degrees Celsius pa rin ang alinsangan sa buong bahagi ng Sorsogon area, BARIM, Davao Region, mula Davao del Norte at Davao del Sur, Caraga at buong bahagi ng Surigao Region. So magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically panandalian lang din at mga ilang kalat-kalat na isolated rain showers na may localized thunderstorms din. So halos 95% ng buong bansa natin magiging maliwalas at maalinsangan dulot po ng umiiral pa rin nating easterlies at inaasahan nating aabot yan hanggang bukas na linggo. So take at
take precaution na lamang sa magiging taas ng ating heat at humidity, kaya iwasan po ma-dehydrate mga folks. Wala tayong masyadong mako-comment masyado rito dahil mabababa lamang ang concentration ng water vapor surface sa halos buong bansa mga folks. Samantala yung binabantayan natin since noong isang araw na yung possible invest formation, naging shallow trough na lamang ito. So maaaring hindi ito tumuloy bilang isang invest formation, kaso magkakaroon lamang ng mga cloud cluster dyan na lalapit sa silangan ng bansa, lalo na sa may bandang Southern Mindanao. So probably mga next week ay lalapit ito sa may bandang Southern Mindanao na magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan at may mga localized thunderstorms. Typically, mga December 15 na siguro yan, approximate ahead of time kung lalapit ito. At mababa ang tsansa na ito na mag-iisang active low pressure area. Samantala, sa ating ginagamit na West Pacific Basin, meron namang sumunod sa kanya na panibago na naman. Kaso almost mid-Pacific ito at mukhang iba ang magiging direksyon ng pagkilos nito. Pa-northwestward ang kilos nito. So, sa ngayon mukhang maliit ang tsansa nitong lumapit sa bansa. Posible rin itong magbago ng direksyon. So, very uncertain po magiging kilos nito. Depende po sa high pressure area sa may bandang southeastern Japan. Depende yan sa behavior pa rin dahil namumutakti pa rin ang high pressure area sa itaas dahil nga po sa winter season na nga po sa northern hemisphere. So, kapag winter season kasi is napakataas ng high pressure area sa bahagi na yan ng northern hemisphere, na ang tendency lahat ng mga low pressure na mabubuo, typically kumikilos na yan, pakanluran. Siguro sa una, medyo kikilos lamang niyang pahilaga bahagya, pero pagka nasa portion na siya na mas mataas ang high pressure area, bigla itong kakabig pakanluran na lamang. So, babantayin natin ito dahil nanatiling uncertain at wala tayong ini-expect na ito'y magiging isang active invest formation. Bumaba na kasi yung probability nung nakaraang forecast natin na binabantayan dahil nga po sa tindi ng vertical wind shear at Coriolis effect. Hindi naging sapat at hindi nang taas masyado ang temperatura sa karagatan. Kaya yung water evaporation niya, madali rin agad nag-dry out. Kaya yung habang nagsisirculate ito, madali rin siyang na-dissipate o na-dissolve dahil mabilis din siyang natutuyo sa tinding init ng karagatan ng ating West Pacific. So maging kay GMS na wala yung forecast ng agresibo nung binabantayan natin na low pressure area na dapat sana kikilos pakanluran. Pero may nakikitang kasunod niya. So babantayan natin ito mga next week pa po. So sa ngayon wala pa tayong certain na magkakaroon nito ng aggressive formation. Kay ECMWF naman kung titingnan natin ay may nakikita ang halos kasunod kay 90W. So titingnan natin. Sinabdyan na natiling agresibo yung pinapakita niyang forecast. Magre-reset na lamang siya ngayon pero may napakita na dalawa yung nakikitang low pressure area na pinapakita rito. And the rest ay very insignificant na ang ipinapakita. So very uncertain. At kung makikita natin yung bagong formation, kikitang medyo pa-north muna siya. Then bigla itong kakabig pakanluran. So, sa ngayon, very uncertain pa lamang yan at wala pang pinapakita ang ating global spectral model. So, mananatili natin babantayan yan just in case. So, take note sa ating drought index, sobrang taas na po sa may northwestern Luzon, lalo na sa Ilocos Norte at ang buong bahagi ng La Union, kabilang na ang Pangasinan at Dagupan, ay pataas na po yung dry spell dyan. At makikita natin sa ating near real-time vegetation and drought na minomonitor natin at sa ating monthly since nitong 15 ng November hanggang noong December 7, 2023 ay nanatiling mataas ang ating drought dry spell sa bahagi na ng northwestern Luzon, sa mga LGUs natin sa Ilocos Norte, kaway-kaway po, kaya manang Aimee, medyo delikado na po, mataas na po masyado ang dryness dyan, as expected na po ang tagtuyot sa inyong lugar hanggang sa buong bahagi na yan ng west portions ng Pangasinan at Zambales. Kilos-kilos na po sa ating mga local LGUs at maglagay na kayo ng backup na tubig dyan dahil mataas na po ang dry spell sa inyong lugar at sa ilang bahagi ng Occidental at Oriental Mindoro at ilang bahagi ng Palawan. Take note po yan. Ina-expect dyan na mababa ang buhos ng ulan at ina-expect natin tuloy-tuloy yan
hanggang sa susunod na taon. So, at least nagbibigay tayo parati ng update sa ating dry spell at drought index condition sa bansa. Dahil yung mga pag-ulan since November 15 hanggang December 7 ay napaka way below normal pa rin ang pag-ulan, lalo na sa bahagi ng kanluran ng bansa. So, take note po yan mababa po ang level ng tubig. So, yung mga dams natin na nagsusurpay sa kanluran ng Luzon ay pakibantayan na po at expected unti-unting bababayan dahil sa magiging kakulangan na naman ng tubig dahil sa pagiging dryness ng halos buong kanluran bahagi ng bansa. Sa silangan ay expected may mga pag-ulan pero normal at below normal pa rin ang level ng total ng pag-ulan. Bababa pa rin ang buhos ng ulan despite na may mga ilang kalat-kalat at madalas na pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa. So take note yan mga folks. At since December 7 ay ang bahagi lamang ng Agusan del Norte at ilang bahagi ng Agusan del Sur lamang ang inulan. Pero below normal pa rin yung level ng buhos ng ulan. So makikita natin dito na maliwanag na nanganganib na po magkaroon ng mas mataas na dry spell ang dyan sa bahagi ng kanluran ng Hilagang Luzon hanggang sa may bahagi nga ng Zambales at ilang bahagi ng Mindoro at Palawan, lalo na sa may bandang Coron, Palawan areas. Expected napakataas ng dry spell sa area na yan. So be wary na lamang sa mga LGUs natin, mga folks. Despite na moderate ang ating gale warning pero mataas po ang alon sa halos buong silangan ng bansa, maabot sa 1.25 meters pa rin ang taas ng alon. So sa loob ng 48-hour period, medyo bawal mo nang lumayag lalo na sa may bandang coastlines ng Bicol Region at Eastern Visayas. Nasa 1.25 meters po ang taas ng alon dyan. Ingat na lamang po. At sa mga posible pa rin mga nakakaranas ng gale force sa silangan, epekto nga ng bunsod ng ating easterly wind flow. Malakas po yan at mainit. So hindi maganda na lumayag kapag kaganyan ang mataas ang alon at mainit ang simoy ng hangin na may puwersa pa. So ingat-ingat sa mga malilit natin sa sasakyan pandagat. Kung maaari ay restrain muna kayo sa loob ng 2 araw. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Sabado, December 9, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, December 9, 2023. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa mga detalye ng lagay ng panahon natin ngayong araw na hindi nabanggit ngayong umaga at sa mga data feeds lalo na sa aking weather station sa Caloocan City para malaman niyo ang magiging temperatura natin maghapon at kung uulanin ba at mahangin at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.